alam niyo po ba mga kababayan, meron pong napakaraming balita na naglipa na at lumabas po ngayon. At isa na po dyan, yung posible na pagkaka-aresto po kay Senator Bato de la Rosa. Ano po, so ngayon, mga kababayan, bago po natin pag-usapan yung patungkol kay Senator Bato de la Rosa yan, pag-usapan po muna natin itong malaking bagay, ano po, at malaking dagok dahil po sa pagkawala nito pong si Jose Cabral. Kasi ayon po dito mga kababayan sa News 5 Everywhere, ito daw pong si ex-DPWH, Jose Cabral, tinatawag daw mga kababayan na central figure raw dito sa maanumalyang flood control mga kababayan or dito po sa flood control scandal. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita po nating balita galing po sa News 5 Everywhere. I-play na po natin mga kababayan. Ang tawag sa kanya ng ombudsman ay central figure sa flood control scandal. Susi sa sistema ng flood control projects at maaring susi sa mga pangalan ng mga sangkot dito. Saka mga kababayan na nakakapagtaka dito kung titingnan nyo, nung una ayaw po ipa-autopsy. Nung asawa niya po, ito pong si Jose Cabral. At ang pinakamasakla pa po dito mga kababayan, alam nyo po kung ano, yung cellphone daw wala na daw po dun sa kamay ng asawa at mukha ata mga kababayang ayaw ibigay sa mga otoridad yung cellphone itong si Jose Cabral na magpapatunay kung ano nga ba yung dahilan kung bakit nagawa niya sa kanyang sarili yon. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Si Maria Catalina E. Cabral nagbitiw nitong Setyembre mula sa DPWH matapos madawit sa flood control scandal. Bilang Undersecretary for Planning and PPP mula 2014 hanggang 2025, siya po namamahala sa pagpaplano ng halos lahat ng mga proyekto ng DPWH sa loob po ng 11 taon. Sa madaling salita, halos lahat ng proyekto dumadaan sa kanya bago po ito isalang sa Kongreso. Katunayan, sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism or PCIJ, lumalabas na si Cabral din ang nagdedesisyon kung magkano ang ilalaan na pondo para sa mga proyekto ng mga congressman at mga senador. Ang tawag nila dito ay ang mga allocable, ang halaga na i-allocate ng DBM para sa mga proyekto ng mga napapaboran na mambabatas. At ang komputasyon niyan, Saka kung titingnan nyo mga kababayan, napakalaki din ang partisipasyon ni Cabral dito po sa 51 billion pesos na insertion mga kababayan ni Paulo Duterte noong mga panahon na ang kanyang tatay ay presidente pa. So ngayon, ito isingit muna natin itong nakita po nating balita mga kababayan dito sa TikTok na kung saan sabi po dito mga kababayan, karagdagang pahayag pa sana ang maisisiwala at maibubunyag ni Cabral tungkol po sa 51 billion insertion ni Iyotman kasama niyang nawala mga kababayan. So ngayon, eto, i-play po muna natin itong nakita nating balitang ito. Na budget insertions ni Congressman Pulong Duterte sa Davao, isiniwalat noon ni dating DPWH Undersecretary Cabral sa pagdinig ng Kamara. Brigada Haji Caaminio, ibrigada mo! Brigada! Live report! Malaki ang naging testimonya ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral sa ikinasang investigasyon ng House Infrastructure Committee hinggil sa umano'y maanumalyang flood control projects. Sa pulong balitaan, sinabi ni Infracom Overall Chairman Terry Redon na si Cabral ang nagsiwalat sa Infracom ng umano'y insertions ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Ayan, kung tutusin mga kababayan, marami pa dapat maibubulgar. Ito pong si Cabral patungkol po dun sa 51 billion peso na hindi po alam kung saan na napunta. Ano po kasi tingnan nyo naman kung ano yung nangyari doon sa Davao, sa distrito ni Paulo Duterte mga kababayan. Diba konting ulan lang minsan binabaha. At ang pinakamasaklapan nito, dapat napakaganda na po ngayon o sobrang ganda na po ngayon ng distrito nito pong si Paulo Duterte dahil sa laki ng pondo na nakuha po niya nung mga panahon mga kababayan na sila po or yung tatay niya ang nasa kapangyarihan mga kababayan. Biruin nyo yung 51 billion peso. Napakadami na po nun. Kung tutuusin nga, pwede mga kababayan na ito pong Davao City hindi na po dumaing sa mga proyekto ng gobyerno dahil nga sa laki ng nakuha na pondo ni Paulo Duterte sa kanyang distrito noong mga panahon na presidente pa yung tatay niya. At yan naman po ay pinatotohanan mga kababayan ni Jose Cabral. Anyway, tuloy pa natin. Hinayang din si Redon dahil isa sana si Cabral sa mga resource persons na makapagpapahayag tungkol sa kickbacks at ghost projects. Sa totoo lang, nung sumalang po si Secretary Cabral sa House Infrastructure Committee proceedings,
nakapag-ambag naman din ho siya na Hi, Ma'am Dolly Babes, mega love shoutout ha. Pakisabi din kay Tatay Marcos at kay Nanay Emma, mega love shoutout po. malamang testimonya nung panahon po niya kasi siya po yung nag-confirm nung po nga 51 billion insertion ni Davao City Congressman Paulo Duterte ng 2019 to 2022. Sa kanya po nanggaling yung admission po niya. So that is a significant part of the infracom proceedings. Iginiit ito na malawak ang karanasan ng opisyal sa DPWH, kaya may mga maibubunyag pa ito sa usapin ng insertions sa pambansang budget kung nabubuhay pa. Her service to the DPWH cut across several administrations. So she had a top level understanding of how the planning division worked. So Sayang no? Malaki pa sana malalaman natin tungkol po dun sa 51 billion pesos na hindi na po talaga alam ng taong bayan kung saan po napunta. Nakakapanghinayang lang kasi mga kababayan, dumating sa point na kinakailangan gawin ni Jose Cabral sa kanyang sarili yon para lang makataka sa kanyang mga pananagutan at problema na kanya pong kakaharapin. Sa bagay nga naman mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba, noong mga panahong ginigisa ni Congressman Terry Redon, ito pong si Jose Cabral, talagang hirap siya na tawag dito, nasabihin kung ano yung nangyari dun sa 51 billion pesos na insertion ni Paulo Duterte. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Kasi again, and syempre lalo tigit pinag-usapan natin ngayon yung pong mga supposedly insertions outside of yung mga napag-usapan na mga kickbacks and ghost projects. Samantala, ipinuto naman ng kongresista na dapat hayaan na ang mga otoridad na mag-imbestiga Tama. at wag nang makialam dahil mahalaga pa rin ang respeto sa namayapa gayon din sa pamilya niya. Nanindigan si Redon na hindi pa rin kikilos ang Infracom hanggat hindi natatapos ang pagsisiyasat ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. O ayan, kita nyo mga kababayan ha, kaya napakalaki po talaga ng partisipasyon mga kababayan ni Jose Cabral kung bakit nalaman at naisambulat at nabigyan ng kaliwanagan sa isipan ng mamamayang Pilipino kung ano nga ba ang nangyari dun sa 51 billion pesos at kung paano ito pinroseso at kung paano ito nakuha ng distrito ni Paulo Duterte at ngayon ay hindi na alam ng taong bayan kung saan po napunta. Kasi nga naman, ito pala pong si Jose Cabral ang nagdidesisyon mga kababayan ng mga allocated na pondo doon po sa mga kongresista, lalo na nung panahon ng Duterte administration. So ngayon, ituloy pa natin mga kababayan. Kaya pala siya tinatawag na central figure ano po dito sa maanumalyang flood control. So ituloy pa natin. Cabral lamang daw ang nakakaintindi. Lumalabas na bago pa man balangkasin ng DBM ang panukalang budget para sa susunod na taon, may kuntsabahan na raw sa pagitan ng mga mambabatas at ni Cabral kung magkano ang ilalaan na pondo para sa kanila. At mula po dyan, magkakasundo sila kung ano-ano ang mga proyektong ipapa-endorse at ipapa-budget sa DBM. Sa madaling salita, lubhang malawak ang impluensya at kapangyarihan ni Cabral sa mga mambabatas. Diba? Kung mayroon nakakaalam ng pangalan ng mga sangkot sa mga flood control insertions, malamang po si Cabral na yun. Ito nga, noong Setyembre ng taong ito, binulgar ni Senador Ping Lacson na tumawag ang isang Undersecretary Cabral sa opisina ni Senator Tito Soto para mag-alok ng mga project insertions para doon sa senador. Pinabulanan po ito ni Cabral, wala raw siyang kinalaman sa mga insertions. Pero kung paniniwalaan mo ang DOJ, mas malalim pa nga ang kinasasangkutan ni Cabral sa flood control scandal. Ayon sa DOJ, kung hindi namatay si Cabral, kasama pa dapat siya sa plunder case na ihahain laban sa ilang opisyal ng pamahalaan. Pero mga kababayan, take note ha, kahit po namayapa na ito pong si Jose Cabral, wala pa rin pong takas yung kanyang mga ari-arian na galing po sa pondo ng bayan. Ibig sabihin, hahabulin at hahabulin pa rin po yan ng gobyerno. At hindi, gaya nga ng sabi ni Secretary John B. Cremulya, hindi po matatapos lang doon. Ibig sabihin, hindi porkit namayapa na si Jose Cabral matatapos na po yung investigasyon na isinasagawa patungkol po dun sa mga sangkot at mga posibleng nasa sa likod nito pong si Jose Cabral. So magtutuloy-tuloy pa rin po at yung mga pagbawi ng ari-arian, pera na nakuha sa kaban ng bayan, magtutuloy-tuloy pa rin mga kababayan. Kaya wala pa rin po talagang takas. Ayon pa raw kay dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, kasama raw si Cabral sa mga opisyal na nakatanggap ng mga porsyento sa mga flood control projects
dahil sa kanilang mga papel sa budget insertions. Tama. Hindi raw bababa sa 10% ang komisyonan dyan. Si Cabral po ay pinasapina ng Independent Commission for Infrastructure noong Disyembre 15 pero hindi po sumipot. Huli na lamang natin siyang nabalitaan nung umakyat na siya sa Baguio City kahapon. Kung tutusin, katangi-tangi sanang ehemplo si Cabral ng isang opisyal ng burokrasya. Hindi pa man nagtatapos sa kursong Civil Engineering, sumali na agad si Cabral sa DPWH bilang isang Civil Engineering Aide. Kalaunan, nakaipon po siya ng 2 doctorates, Business Management at Public Administration mula po sa MLQU. Hindi lamang yon, kandidato siya para po sa ikatlong doctorate para sa Urban and Regional Planning sa UP. Mukhang masigasig mag-aral at nangongolekta ng mga degree. Meron din siyang 3 master's degree, Business Administration, Economics at Strategic Business Economics. Meron din siyang ilang certificate courses mula po sa Wharton, Harvard Kennedy School at Mohammed bin Zayed University. Sa huli, madaling sabihin na nakapanghihinayang ang isang gaya ni Catalina Cabral na isang ehemplo sana ng masigasig na kawani ng pamahalaan na nagpupursige at nagwagi. Yun lang, matapos ang kanyang biglaang pagpanaw, dala-dala ni Cabral ngayon ang kanyang mga parangal at ang kanyang mga sikreto sa kanyang huling hantungan. Diba? Kasi mga kababayan, kung mabibigat po talaga yung mga tao nakasabwat ni Cabral sa pagnanakaw ng pondo ng bayan, talagang ano po kapag ka nagsalita naman siya ng katotohanan, pwedeng malagay sa panganib yung kanyang pamilya. Lalo na kung ang isisiwalat mo, kung paano naubos yung 51 billion pesos, mga kababayan. Diba? Kaya nga kung titingnan po ninyo, talagang mga kababayan, talagang magagawa ni Cabral yan sa kanyang sarili, lalo na kung gipit na po siya. Ibig sabihin, talagang iniipit na siya ng mga malalaking tao na nasa likod po niya. Ano po, so bang isa pa dyan, mga kababayan, na pwede sana na maging susi sa kung ano ba talaga ang totoong nangyari kay Cabral, yung cellphone po sana niya. Kaso ang problema, yung asawa ni Cabral, nagsalita na po, mga kababayan, na kung saan, mariin daw pong itinatanggi na nasa kanila yung cellphone nito pong si Jose Cabral. So nga kung makikita nyo, nag-iingay din yung isang kongresista na si Leandro Ligarda Libiste. At sabi nga po niya dito, ito basahin muna natin. Sinabihan ang mga anak ni Yumaong Jose Cabral na hindi ilalabas ang katawan daw ng kanilang ina hanggat hindi nila isinusuko ang cellphone nito. Ito ay kahit wala pang kasong naisampa laban sa kanya sa alinmang hukuman. Nasa evidence niya ang listahan or nasa device pala niya ang listahan ng mga proponents ng DPWH insertion, mga kababayan. Kaya nga mahalaga yung cellphone nito pong si Cabral para makita, mga kababayan, kung sino nga ba yung mga taong pumipwersa sa kanya, kung sino nga ba yung mga tao na talagang nanamasa at kasabwat po niya na nagnakaw ng pondo ng mamamayang Pilipino. Kaya nga mahalaga yung telepono, mga kababayan, nito pong si Cabral. Kaso ang problema, sinasabi po ng kanyang pamilya o ng asawa nito pong si Cabral, mga kababayan, na wala daw po sa kanila yung telepono nito pong si Jose Cabral. So ngayon, basahin po natin, mga kababayan, ito pong nakita po nating balita galing po dito sa Pilipinas Today. Sabi po dito, mga kababayan, mariing itinatanggi ni Cesar Cabral, asawa ng yumaong si DPWH, Undersecretary na si Maria Catalina Cathy Cabral, na naibalik na sa kanilang pamilya ang cellphone at iba pang personal na gamit ng yumaong opisyal matapos mahanap ang kanyang labi sa gilid ng Quezon Road sa Maytuba, Benguet noong Huwebes, Disyembre 18. Walang isinaoling gamit. Yan po yung sabi ng asawa. Sabi nila, isusole, wala po akong nakikitang gamit ni Cathy. Kinausap ko ang anak ko. Wala pa silang gamit na natatanggap. Sabi ni Cesar sa panayam ng media noong Biyernes, mga kababayan. Kasi kung titingnan po ninyo, kung yan po ay nasa kamay ng ating mga otoridad, di sana hindi na po nila hihingin yung cellphone, mga kababayan, dito po sa pamilya ni Jose Cabral. Baka naman, mga kababayan, na ibalik na sa kanila pero ayaw lang po talaga nilang ibigay sa mga kinauukulan dahil ayaw na nga po nila makipagtulungan
sa ating mga kapulisan. So sabi pa nga dito, basahin pa natin. Ito ay kasunod ng pahayag ni Col Lambert Suerte, Hepe ng Benguet Provincial Police Office, na ibinalik umano ng mga pulis ang cellphone at personal na gamit ni Cathy matapos maiahon ang kanyang katawan mula sa gilid ng Bued River na may 20 to 30 metro yung lalim daw mga kababayan mula daw po sa Quezon Road sa Barangay Campor. Sabi pa dito kung saan huling namataang buhay ang dating DPWH Undersecretary mga kababayan. So sabi pa dito, si Cathy ay 63 anyos, ay kabilang sa mga dating opisyal ng DPWH na iniimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure or etong ICI dahil sa umano'y pagkakasangkot sa multibilyong pisong flood control project scam. Ayon sa investigador, mahalaga ang cellphone ni Cathy dahil posibleng malalaman ito or nagdalaman ito ng impormasyon na may mensahe kaugnay po sa kontrobersiya. Ang problema, wala daw po sa pamilya. Pero sinasabi ng ating mga otoridad na naibalik na daw po mga kababayan o ibinigay sa pamilya ni Cabral or ni Undersecretary Cabral yung cellphone. Pero ngayon itinatanggi na po ng pamilya na nasa sa kanila yung cellphone po nitong si Cabral. So para sa akin mga kababayan, napakalaking bagay po kasi nung telepono ni Cabral. Kasi doon po lalabas lahat mga kababayan yung katotohanan. Lalo na yung mga kausap ni Cabral, yung mga transaksyon, yung mga nasa sa likod nito pong si Cabral mga kababayan. Kaso ang problema, mukhang ayaw po ata makipagtulungan ng pamilya ni Jose Cabral dahil nga itinatanggi po nila na napapunta sa kanila yung telepono nito pong namayapang si Jose Cabral. Ano po? So ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito, samantala, iniimbestigahan pa rin ng pulisya kung ano ang totoong ikinasawi mga kababayan ni Cathy. Kung ito ba ay pagsasarili mga kababayan o kung talagang may tao na nasa likod po nito o may kagagawan ng pagkawala po nito. Sabi pa dito sa parehong interview, sinabi ni Cesar na hindi pabor ang kanilang pamilya sa hiling ng mga otoridad na isa lang sa autopsy ang kanilang yumaong mahal sa buhay. Pero kalaunan din mga kababayan, pumayag din po ang pamilya nito pong si Jose Cabral. So sabi pa dito, kung ikaw man gusto mong makita na asawa mo na nadisgrasya na nga daw po mga kababayan, gusto mo pang pabuksan daw po yung labi. Tanong daw po nitong si Cesar. Pero para sa akin mga kababayan, kung titingnan nyo, may mga ulat din naman na kumalat na kanina na kung saan pumayag na rin ito pong pamilya ni Jose Cabral. So ang pinag-uusapan na lang dito mga kababayan, yun pong cellphone na ayaw po atang ibigay mga kababayan ng pamilya nito pong si Jose Cabral. Kung totoo man ang sinasabi ng ating mga investigador na ng ating mga otoridad na ibinalik nila dito po sa pamilya ni Jose Cabral yung telepono ano po nitong si Jose Cabral. So ngayon mga kababayan, kayo, kung kayo ang tatanungin, dapat ba na makipagtulungan kung talagang walang itinatago ito pong pamilya ni Jose Cabral at ibigay na lamang po nila yung cellphone sa ating mga otoridad para maimbestigahan at masuri kung sino nga ba yung mga posibleng tao na nasa sa likod ano po at kasabwat ni Jose Cabral patungkol po dun sa pagnanakaw ng pera ng mamamayang Pilipino at para makita rin mga kababayan yung mga taong namuwersa at nanggipit kay Jose Cabral para magawa niya yung mga bagay na yan. Ano po kung meron man